Ipinagmalaki ng Department of Transportation ang mga malalaki nilang proyekto. Kabilang dyan ang kauna-unahang subway project sa bansa na makatutulong para mabigyan ng mas maayos na serbisyong pangtransportasyon ang mga Pilipino. Si Ryan Lesigas sa detalye. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mapapakinabangan na sa mga susunod na taon ang ilan sa malalaking proyekto ng DOTR. Ilang linggo bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon, sinabi ng kalihim na maraming infrastructure projects ang ginagawa ngayon ng DOTR na pinagpapatuloy mula sa nakalipas na administrasyon. Una na daw dito ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway o NSCR. Ito ay 147-kilometer railway na tatakbo mula Clark patungo sa Calamba, Laguna. Inaasahang magbibigay ang proyektong ito ng mas mahusay na serbisyong pangtransportasyon na makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya, lalo't higit sa mga nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho. Yun ay ongoing ang construction, no? Ang ating contractor doon ay isang Spanish group, no? And we're working closely with them, no? So far, kailan po yung target completion nun, sir? Ang target completion nitong ating North-South Commuter Railway, no, ay by 2029, no? 2029. Although we're expecting that we will have partial operations by 2027, no? Bukod dito ay tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng kauna-unahang subway sa Pilipinas, ang Metro Manila Subway Project. Ito ay 33 kilometrong underground railway system na magsisimula sa Valenzuela. Meron itong state-of-the-art train sets na kayang magsakay ng mahigit 2,000 pasahero kada train. Sa ngayon ay nasa 14% na ang physical progress ng proyekto at inaasahang magiging fully operational sa taong 2029. Tinatayang nasa 488.5 billion pesos ang pondo para sa proyekto na pinondohan ng Official Development Assistance mula sa JICA at ng pamahalaan. Ang mga achievements natin dito ay nag-start ng magkaroon ng operation yung mga tunnel boring machines, no? Sa ngayon ay meron na tayong 4 na tunnel boring machine na almost 24 hours yung operations niya, no? Within the year ay magiging 6 yan, no? And sa mga susunod na taon ay magkakaroon ng up to almost 19 tunnel boring machines, no? Working 24 hours para matapos yung construction. Ibinida rin ni Bautista ang ports development kung saan marami na ang pagbabago sa nasa 700 ports sa bansa. Sa tulong na rin ng Philippine Ports Authority. Sa paliparan naman ay marami na ring proyekto ang nagawa, kabilang na dito ang modernization at improvement sa existing airports. Isa sa malaking proyekto na inaasahan ngayong taon ay ang modernisasyon ng Manila International Airport. Dapat matapos kaagad para naman maging komportable ang experience ng ating mga pasahero ay ang modernisasyon ng Manila International Airport, no? By September 13 or September 14 ay magte-take over na ang private proponent natin, no? And sila ay mag-i-invest ng almost $3 billion, no? Para ma-improve yung ating existing facilities sa Manila International Airport, no? Ma-increase yung capacity from 32 million up to 62 million, no? So napakalaking improvement nito. Isa pa sa tinututukan ngayon ng Transportation Department ay ang PUV Modernization Program o ang PUVMP. Tapos na ang consolidation na unang hakbang ng PUVMP at patuloy rin ang route rationalization. Matatandaan na isa sa mga highlights sa nakalipas na SONA ni Pangulong Marcos ang Build Better More program ng DOTR. Sa ilalim ng Build Better More program, 83% dito ay pagpapatayo ng mga tulay, seaports, airports, kalsada at mass transports. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.